Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Ako po, napakatindi ang ibinulgar ni dating Pangulong Digong. At antayin po natin ang magiging reaksyon ni Pangulong Marcos na kasama umano siya sa Narcoles at tinawag na bangag. Mga kababayan po natin, balikan po natin yung pagdeklara ni Vice President Sara na tatakbo sa 2025 na naging palaisipan sa mga kumukontra, buwabatikos, basher, pati na rin sa kanyang mga kaalyado sa politika, mga kababayan po natin. At ang sinabi ni Pangulong Marcos ay tinitesting lang umano ni Vice President Sara ang magiging reaksyon ng tao. Tinitesting lang umano niya kung ano nga ba ang magiging reaksyon ng sambayan ng Pilipino sa kanyang deklarasyon. Pero ito, mga kababayan po natin, ang mga Duterte pag nagsasalita ay pinapanindigan po nila ano kaya ang posibleng mangyari, posibleng kayang mag-resign itong si Vice President Sara sa pagka-vice presidente at sa pagka-sekretary ng Department of Education para maiwasan ang administrasyon ni Pangulong Marcos, lalo na sa revelasyon na binitawan kagabi ng kanyang ama. So mukhang mahirap-hirap ito, mga kababayan po natin, at hindi natin mabasa kung ano pa yung posibleng pagbabago sa mundo ng politika, lalo na sa ating bansa, at maapektuhan kaya ang ating ekonomiya sa mga ganitong pangyayari, lalong-lalo na yung tinutulak nila na People's Initiative, mga kababayan. So pakinggan po natin ang mga sinabi nitong political expert, political analyst na si Malu Tikia, mga kababayan po natin sa kanyang interview. Very rare sa politika mabigyan ang isang politiko ng second chance. True. Lalo na sa sitwasyon na nangyari sa kanila na naalis sila. So sa akin, hindi stable ang pamamahala. Very erratic. Very okay? erratic. Very erratic. At saka kung titingnan mo, on an issue to issue, makikita naman nyo yan. Pwede kayong mag-content analysis. Issue, anong pronouncement, ano nangyari. Ang akin, hindi pa naman huli. Pero sa tingin ko, may ilang interest na nakapaligid sa kanya na ang sense ko, hindi siya inaalaw o tinutulungan siya at ini-interpret ang gusto niya. Hindi ho kayo ang nahalal. Ang nahalal ho si Pangulong Marcos. Hindi ko alam kung anong magiging solusyon ng mga nakapaligid sa kanya. Ang perfect example niyan, yung pronouncement niya nung nanalo yung sa Taiwan. Iisipin mo, ulo ba yan? Si Lorraine, alam mo yung sistema ng communications, di ba? Alam mo yung getting na nangyayari. Hindi basta-basta ang Pangulo magsasabi. Ngayon, twinit, an official pronouncement. Yun nga hindi ko maintindihan. Hindi ba dapat ang official pronouncement isasabihin mo muna? At ang mga channel sa social media, cascading and amplifying. Yes. Di ba? Yun ang communication. You go to the to the podium and say it. Yes. That is official. And then what is tweeted, what is in the Facebook, those are channels of communication. When your channel of communication becomes the principal mouthpiece, there is definitely something wrong in presidential communication. Claro. Professor. Another example, yung isa sa January 28, abay, nakakuha ako ng what do you call this, memo from one department saying everyone should be there. Meron pang order na kuha ng picture, ipost sa sarili-sarili. Is this governance? I mean, I pity the day when governance is all social media. Yes. Oo nga. Sa Facebook, may order doon, you wear white, you take picture, you post the picture in the official department Facebook, in your individual Facebook. Seriously. And These they're are all forcing propaganda. it. No, they're forcing it. No, it's not voluntary. No. Sa 28, Kaya, mandatory. Alam mo, ang napakagaling na propagandist si Sendanya. Pero kung buhay yon, siguro, medyo nagkuhan yun, nagreklamo, hindi ganyan ang paggawa ng, I mean, too much. I mean, either you have greenhorns there who are allowed free reign on how to operate presidential communication, or they don't just care. Katulad ng sinabi kanina. Go ahead, I'm president. Do what you think is good for you. Or both. Or both. Pang-imperador na tipo ng pamamahala yan. Frank? Prof, gusto ko lang po ng pagkakataon na ito at alam naman po natin na nakaraan ay nagpahayag po
ang ating Vice Presidente na kanyang pagtakbo, diba, sa this coming 2025. Pero nilinaw niya rin po kahapon, I think that was yesterday, na together with kasama niya si Mayor Joy Belmonte, kung saan namamahagi sila ng mga pagkain. Bagong programa po ng DepEd sa mga kabataan, sa mga estudyante. Isa sa kanyang binahagi dito is, kumbaga, nakadepende to. Yung kanyang binitawang salita sa Davao City, nakadepende to kung paano uunawain ng ating mga kababayan yung kanyang mga naging salita, pero hindi daw po siya nagbaback out sa kanyang pahayag. Prof, pwede niyo po bang mas bigyan din at linaw? Kasi kami, napapansin, nakaraan, sabi niyo po, posibleng nangyayari sa nagkakagulo, nagkaroon ng political establishment, kung di ako nagkakamali, sa naging pahayag ng ating Vice Presidente. Maaari niyo po bang paliwanag dito, Prof? Well, alam mo, Franco, ang bago dun sa sinabi niya nung Wednesday, hindi siya magre-resign. So, kung hindi siya magre-resign, still, pwede yung senador, congressman, mayor. Kasi magre-resign siya kung presidente lang tatakbuhan niya. Kung ikakat niya yun, no? So, ako ang sense ko, yung declaration na yon, at yung nangyari kahapon, di ba yung launching ng Basic Education Report, very telling eh. Alam mo, ang nakakalungkot, lahat tayo nag-i-interpret ng optics. Tama. Kaya kung ng interpretation sa pag-aaral, nagkakamali, no? Pero, nung sinabi niyang, hindi naman ako magre-resign. So, okay. So, I sense na hindi siya magre-resign kasi mas mababa yung posisyon dahil wala namang eleksyon sa presidente sa 2025. Pero the fact that she announced it, sa akin yun ang telling eh. Sa akin yun ang pagiging strategic niya. Kasi parang sinabi mo, ganon? Ginaganito ninyo ako? O sige, tatakbo ako sa 2025. In-announce niya sa Davao, very strategic. At nakita naman ng buong bayan ang reaksyon ng mga Davaoenyo. Okay? Tapos nagkumulo na yon kasi sinabi niya, hindi na rin yata interesado si Congressman Pulong, si Mayor Baste. Clear na yon yung dalawang posisyon. Yung Senado, critical yon kasi kung manalo siya ng 2025 at dumakbo siyang presidente ng 2028 at hindi lumabas, pwede siyang bumalik sa Senado. So ako ang sense ko, all these positions are live options for her. Pero yung announcement niya, yun ang dapat pag-aralan nitong administrasyon na ito. Kasi kung wala sa inyo ang isang Sara Duterte from 2025 to 2028, may tulog kayo. Correct. May tulog. Exactly. Tama ka doon. Exactly. Mahirap mo yun tanggalin sa equation. Oo, ang balita ko nung in-announce nung Monday ni Vice President, nagkakabuluhan ang political establishment. Lahat nag-meeting. Ano ba itong ibig sabihin? Bakit ganito? Yan ang sinasabi nila. Wala na ang Duterte. Spend force na yan. Alam mo, tumahimik nga lang si PRRD. Nagkakagulo sila. Lalo na pag nagsalita. Magsalita pa. So ito na nga po mga kababayan po natin ang sinasabi ni Malotikia na umano'y nung nagtahimik na itong si PRRD ay nagkakagulo na sila at palaisipan para sa kanila, bakit biglang nanahimik itong si dating Pangulong Digong? Pero ngayong nagsalita na ito, naku po mga kababayan po natin, ano naman kaya ang magiging reaksyon nila? Sigurado nagkagulo na po ito dahil sa nangyaring hakbang ng maisog sa Davao at sa naging pronouncement ni dating Pangulong Digong. So yan po ang ating mga pakaabangan mga kababayan po natin. At sa ngayon, hindi pa nga sila makamove on sa naging announcement ni Vice President Sara na tatakbo ito sa 2025. Nadagdagan na naman ng panibagong pronouncement ni Baste at ng kanyang ama na si dating Pangulong Digong. So mga kababayan, abangan po natin kumuha na kayo ng inyong popcorn dyan dahil mahaba-habang usapan at kwentuhan at discussion ito mga kababayan po natin. Kaya kung ano man ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito, huwag kalimutan mag-iwan po mga kababayan para mabasa rin ng mga kababayan po natin na gusto makita ang opinion ng bawat Pilipino. So maraming salamat po hanggang sa muli mga kababayan po natin sa patuloy na update. Huwag kalimutan mag-follow, mag-subscribe sa ating social media platform. Maraming salamat.